Bruce tinira ng mga MCs sa teritoryo. Delo nagulat sa talent P ng Flip Top. At Looney sinabing okay na sila ni Lipcram. Alamin natin ng mga yan, so tara. Dahil nga sa mga sinabi ni Bruce tungkol kay Haring Denmark, tila hindi nga nagustuhan ng mga MCs ng teritoryo ang mga sinabi na yon ni Bruce. Alam kung trip-trip nyo lang yun o magkaaway ba kayo ni J. King? Hindi. Ewan ko sa kanya. Ewan ko dun. Sino ba yung ano? Parang nakita ko lang Parang may naman yung... nag-viral kasi siya na rapper eh, no? Yung ba yung... Hindi, sabi mo kasi ano, di ba? Parang... May nakita ko lang yung pattern na yun. Yung parang pag may buang-buang sa liga. Yun ang pinupush nila. Imbis na mag-push sila ng pang flip top. Pero may ano ba yun? Yung ano na yun? Yung rapper na yun? Hindi, halata naman eh. At ito nga lang sa event ng teritoryo, tinira ng ilang mga MC si Bruce. Si Denmark, di natin to kailangan i-hate. Kay Denmark, di ko kailangan makipag-debate. Kaya pakyo sa Battle MC na kay Denmark na po-prostrate. Kaya shout out sa'yo! Tangina mo, Bruce! Pinapansin mo lang si Denmark upang sa sokmet ka pa, Bruce! Yan ni Prus na Mongoloid, ayusin mo naman galaw mo. Ito naman si Prus, tangina, mas okay lang maging Mongoloid kesa naman sa taong matino nga isip pero galawang Mongoloid. Ako'y nawawala, pero babalik pa rin sa umpisa. Kahit na ano pa sirain ng iba, ala akong pakialam sa kanila. Kaya putain na mo, Bruce, makinig ka sa sasabihin ko. Okay ka lang mag-hate na mag-hate, wag mo lang pakialaman yung mga magulang ko. Sa kabilang balita naman, gusto ngang muling magbalik battle ni Delo. At kung mangyari nga daw yun, gusto niyang makalaban si GL o Poison 13. Pero hindi nga yun magiging madali. Dahil nasa ibang bansa nga si Delo. Pero ayon mismo kay Delo, nagulat siya sa inoffer sa kanya ni Enigma. Dahil kaya na daw ng Flip Top sagutin ang pamasahe niya. Plus meron pa ding talent fee. Ano? Natanong nyo na si Delo kung babattle pa siya sa Pilipinas. Wala pa, ikaw na magtanong. Pinag-usapan namin ni Arik yan. Ano? Daily grind, shout out daily grind. Yan. Ano na pag-usapan nyo, Dels? Yun. Tapos sabi ko, kung naisip ko, kung babattle ako mismo ngayon, GL at Poison 13 lang pinagpipilian. Si GL, di ba papunta na siya ng Canada? Oh. Sa aeroplano kayo mag-battle? Oo. Sa lubong. Sa airport. Sa airport. Ngayon kasi, GL at Poison 30 ng idol ko sa battle. Magaling silang ano. Yun, mamaya si Poison ang shoot namin podcast. Yung pala ang wish ni Delo ngayon, no? GL or Poison 13. Kasi kung babattle ulit ako, ibibigay ko na yung 100% ko, hindi ko nalalaro-laruin. Parang Oh, yun. Pabalik-balik sa Pilipinas. Kasi balikan lang din si EJ pag pag bumabattle siya. Ikaw pwede mong gawin yun. Sagot niya Balikan lang. yun. nagulat ako kay Arik. Ayan. Hindi ko naman minamaliit, pero ganun na pala kalakas yung flip top. Sabi niya, bukod sa TF, kaya ka na namin ibalik-balik dito. Pilipinas dito. Oh, Tsaka alam namin yung mga TF ng MC. Talagang basta bumubuhay ng 7 salin lahi. Uy, bawal magbanggit, magagalit yun. BIR. Magagalit yun. Joke lang. Joke lang. Mababa lang. salin bigas lang. Salin bigas. At sa huling balita, sa latest BID nga ni Looney, dito ay muling nag-guest niya si TPC. Nireview nga nila ang finals ng isabuhay sa pagitan ni Lipcram at Katana bago nila i-review ang nasabing battle. Natanong ni TPC kay Looney kung ano daw ba naging problema nila ni Lipcram at kung kamusta na sila. Sinabi nga mismo ng hari ng tugma na okay na sila. Sa edad niya nga daw ngayon, hindi na maganda kung meron pa siyang mga kagalitan o katampuhan. Speaking of Lipcram, gusto ko lang sana tanong, Kuis. Ano ba talaga, briefly na lang bago natin panoorin. Ano ba naging, niyo dyan ni Lipcram? Parang alam ko lang kasi, ang context lang na alam ko, parang may hindi ba siya na-attenda na battle. Pero Ox na ba kayo niyan? Okay naman, humingi na siya ng paumanhin ulit for the second time. Kumbaga nag-ano na siya. Pero ang hirap din kasi nung humingi siya ng sorry ulit for the second time. Hindi ko na rin alamin siya sabihin kasi parang
Tapos naman na. Napatawad mo na ba siya noong una? Oo, humingi siya, nung una, tapos biglang ganito. So, ako parang, wala, nilike ko lang yung ano niya. Hindi ko na alam yung sasabihin kasi, parang, ano pang sasabihin ko? Napatawad na kita nung una eh. Dapat magbabattle sila sa sunugan. Tapos, ang kumalat, di ba, sabi niya na nakatulog daw siya. Hindi daw siya nakapunta. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Yun din sinasabi niya sa battle na napanood ko mula sa kanya. Hindi, joke lang yun. Kumbaga, naging joke yun na ano. Pero hindi eh. May gig din, may ano siya nun, may gig din ng araw na yun na nakita na nandun siya sa gig na yun eh. Same day. Tapos, hindi talaga siya pumunta. Pero nagsabi siya sa akin nun na hindi daw siya pupunta. Na hindi ko na sasabihin dahil ayoko siyang i-expose. Okay. Ayoko siya Shout out i-expose. Lipgram. Baga, may foul shit na lang siguro. Parang ganun. Hindi naman In a foul. way. Basta trouble daw siya. In trouble siya. Kaya hindi daw siya makapunta. So iniisip ko, bakit meron ka ng down payment? Ikaw pa humingi ng down eh. Kung baga minadali mo pa ako na makuha yung down payment eh. So, hindi ka pala pupunta, di ba? So, dapat sinabi mo na lang na kailangan mo ng pera. Papayaramin naman kita ng pera kung may trouble ka pala eh. Kaso yung dating kasi parang ginawa niya yun to spite Apex at my expense eh, sa event ko eh. Na parang, ano ba yun? Sinabotahe mo si Apex? Parang wasted effort on part of Apex. Oo, kasi sa akin parang ikaw yung lumapit na gusto mong bumatel eh. Sa sunugan din naman ako yung lumapit sa iyo eh. Tapos ikaw yung humingi nung down payment eh. So hindi ko magets eh. So hindi ka nakapunta, 'di ba? Ganun. Tapos yun, sorry ka. Feeling niya, siguro nung time na yun, feeling niya pinagkakaisahan daw siya. Parang natalo siya kay Zaki. Diba? Parang hindi niya gusto yung pagkatalo. Yung naging resulta ng judging ba, ganun. Yun, dun siya una yatang naging nagalit. Tapos, yun, dun na nagsimula yun. Pero yun, nagkausap kami doon sa tent. Actually, ako yung unang lumapit sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, good luck, nagulat siya eh. Sabi ko, good luck. Mabait ka na ba? Sabi ko. Sabi ko sa kanya, good luck. Kumbaga sa'yo, water under the bridge na yung mga nangyari. Oo, kasi sino bang hindi nagkakamali, di ba? Kumbaga, lahat naman tayo giging tangay. Di ba? May paminsan-minsan na hindi natin alam kung yung mga choices natin. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa pahayag na ito ni Looney? At tama lang ba ang ginawa ng mga MCs ng teritoryo na tinira si Cruz? Kung ano man sa loobin mo, comment lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.